Si Donald Trump na dating Pangulo ng Estados Unidos ay mabilis na pinaalis sa entablado matapos sumiklab ang putukan sa isang rally sa Pennsylvania sa isang tangkang pagpaslang. Sa mga kuha ng video, makikitang napangiwi si Trump at inabot ang kanyang kanang tenga bago yumuko habang tumunog ang sunod-sunod na putok. Agad siyang pinalibutan ng mga ahente ng US Secret Service at dinala sa isang naghihintay na sasakyan. Itinaas pa niya ang kanyang kamao habang ipinapasok sa loob ng sasakyan. Sa isang post sa kanyang Truth Social Network, sinabi ni Trump na isang bala ang tumama sa itaas na bahagi ng kanyang kanang tenga. Naunang sinabi ng kanyang tagapagsalita na siya ay nasa maayos na kalagayan at ginagamot sa isang lokal na pagamutan. Sa isang post ni Trump ay sinabi niya na siya ay nakaramdam ng kakaiba nang marinig niya ang isang sipol, mga putok at agad niyang naramdaman ang bala na dumaan sa kanyang balat. Maraming dugo umano ang dumaloy kaya't agad niyang naunawaan ang nangyayari. Kita sa video ang dugo sa tenga at mukha ni Trump habang siya ay inilalayo ng mga security personnel. Ang suspect ay nabaril at napatay ng US Secret Service officers sa pinangyarihan ayon sa tagapagsalita ng ahensya na si Anthony Guglielmi. Isang bystander ang napatay at dalawa pa ang kritikal na nasugatan. Ayon sa mga law enforcement sources ng BBC's US partner na CBS News, ang lalaki ay armado ng rifle at nagpaputok mula sa isang mataas na estruktura ilang daang metro ang layo sa labas ng venue. Idinagdag nila na ang insidente ay tinitingnang isang tangkang pagpaslang. Sinabi ni Mr. Guglielmi na ligtas si Trump at naipatupad na ang mga hakbang para sa kanyang proteksyon. Idinagdag niya na may aktibong investigasyon na ang pinangungunahan ng FBI. Mula sa kanyang home state na Delaware, kinundina ni Pangulong Biden ang insidente at tinawag itong karumal-dumal. Tugon pa ni Biden na walang lugar sa Amerika para sa ganitong uri ng karahasan. Dapat itong kondinahin ng lahat. Sinabi ng White House na nagipag-usap si Pangulong Biden kay Trump bago bumalik ito sa Washington DC. Ang insidente ay nagdulot ng pagkondina mula sa mga politiko ng parehong partido at sa ibang bansa na nagsabing walang lugar ang karahasan sa politika sa kanilang mga lipunan.